Okay guys, may bagong update. Ang weird kasi rarely happens itong update thingy. Pakita ko sa inyo. Parang rare nitong happen. Mangyari na may version update. So try natin kung ano man to. Ano to? Type ko ito. So software update. Ano ba tong software update na to? See, upgrade natin. Yes. Ay, ba't namatay? Okay. Magtayin lang natin to. So automatically, no, nagpindot ako ng upgrade, nag-off yung car. And, ayun yung nakita. Pero, getting ready to upgrade. Sabi niya, it takes 30 minutes. Dapat palagin mo ako ito kanina pa. So, installing system. So, literally, ganyan lang ata to. Hanggang sa matapos to. So, antayin na lang natin. It's officially 1 year of me having this BYD CO5. And sa 1 year, this is the first time na nagpa-update si BYD without me going to the casa, to the PMS. PMS ko is actually just a few days left pa. Pero nakikita ko nga sa Facebook na parang ang dami na nag-update. So nakita ko din to, nag-pop up sa screen ko. So in-update na natin today. Pero hanggang ngayon wala pa rin. It's quite hot today. Let's see what is the new thing here. While waiting, so far, so good naman sa akin. Nagkaroon lang tayo ng mga minor scratches along the car na hindi ko pa pinapagawa. And the reason behind it is nalaman ko na ipunin muna daw natin ang ating mga ipapaayos sa casa and sa insurance para isang bigayan na lang. And I've heard also na parang sa sobrang laki ng demand ni BYD ngayon with their new car, with the cars kasi nga ang taas ng presyo ng gas, nagkaka-problem. Ito na. Ayan na siya, 100% na siya. I don't know what's next. So, namatay siya. Let's see, ano ba ang bago sa update. If you can notice pala, ang daming nagko-comment na tanggalin na yung plastic because didikit. Guys, I used to work for a company na nagsusupply ng ganito. Hindi po siya sticky part. Hindi siya sticky, wala siyang glue. It's static. So, yung technology nitong film, is dumidikit siya dahil sa static ng screen, not because it is sticky. Walang glue po ito. Oo. So 1 year na sa mga nagko-comment, okay pa naman siya kasi nga static lang siya. Para siyang yung parang ganun ka sa hair mo, tas 'di ba may static electricity. Yun po yun. This is called static film. It's not a film na has glue on it. So it's still alive. Don't worry guys. Kahit ano man sabihin nila, okay pa yan. Hala, iba na. Iba na ang itsura. Ay, nawala ulit. Ayan na. Ay, yun na ba yun? I think pwede na natin i-on yung car. Ay, hindi. Joke. Ay, 8 minutes pati. Ang init dito. So, it's 30 minutes plus 8 minutes. Abot pa naman tayo sa pupuntahan natin. Bumalik. Tumunog siya. So, hindi ko siya na kunan. Pero tumunog siya. Ayan na. Nag-on na siya mag-isa. Sana ito na. Medyo matagal siya guys. So, kung mag-update man kayo, a lot around 30 minutes or so. Wow! Hala, iba na talaga siya. Upgraded successfully to the latest version. Hala. Okay, namatay na siya. So, I think pwede na siyang i-on sa pagkakataong ito. Pwede na siyang i-on kasi ang init na rin talaga. Ay! What is this? Thank you for Chinambalu. Okay. This is the agreement data. Privacy, Chinambalu. User agreement. Okay. Ano nangyayari? It's different. In fairness to the new interface, so may bago tayong interface dito. Hindi naman masyadong pinagbago except this one, I think. And this one is new. Yung mga nandito sa baba. I don't know if you can edit this out. You can. So pwede mong tanggal-tanggalin if you want to. Okay, let's add that. Oh, diba? So I think that's new. That's the only thing new there. The theme. Okay. The theme can also be seen ng madalian. Nandito na siya. Wallpapers and themes. I chose this. Ayan. And then, ang iba pang pinagkaiba niya ito. So, apparently ito, naka-default siya. When you do a long press, hindi siya natatanggal. But, you can add some widgets. Widgets na lang tawag natin. So, nilagay ko ng widgets ko dito. The G-Box and the Waze is here. You can add by clicking, let's say this one.
Nakadagdag siya sa ilalim and you can move it around. So far, ito pa lang ang nadidiscover kong bago. One more thing is medyo nagbago ng slight yung asa na siya? Oh no, what did I press? Asa na? Nagbalik natin yung settings. Ayan. There's also now a phone. Ito siya, yung phone. Wala naman to before. So you can, I think, call people. I don't know. Hindi ko pa siya nito-try. Sync contact. So pwede mong gawing phone siguro tong car. I'll try it later. And let's see. Ang pinakabago niya is, sa settings is this one. Ginawa na lang malaki. Siguro maraming hindi nakakakita. I just don't know if pati yung ganun pa rin siya. Anyway, so yun, ito lang ang alam ko nagbago so far. I'll get back to you when ano. Ang sabi ko nga kanina is 84 days pa bago ang aking totoong PMS. So this is the first time ever na bago pa mag PMS ay meron ng system update. So this is something new. I'll have to explore around and get back to you when I can. Yeah, for now, I'm just gonna play around with this and then we'll get back to you. Kita ko na ang isa pang update is when you reverse or whatever, kung may ini-indicate nila yung distance. Ewan ko kung makikita nyo ngayon. Wait. Yan siya. Ayan may distance. So this is new. This is something new. Yan, isa sa mga major update I think. Which is, I think, is very helpful. Lalo na kung akala mo malapit na dahil OA ito paminsan. So, yeah. Okay guys. So, alam kong hindi halata. Ewan ko kung halata sa inyo or hindi. I think isa to sa mga updates ngayon. Siguro marami nagre-reklamo na humina yung ingay ng lights. Yung signal lights. Kasi dati malakas siya. Ngayon mahina na siya kapag naka-reverse mode ka or in general. Dati kasi kahit na naka-low itong notification, itong vehicle prompt, maingay pa din siya. So ngayon, humina na siya in fairness. Ewan ko kung mapapansin nyo, pero ganito siya dati. Kahit na naka-low. Pero ngayon, humina na siya. Oh my God, this is it. Good improvement so far. Okay, naisip ko lang ngayon lang na nung last update nitong car na to, which is sa Casa, so nung in-update nila, umiba yung boses ni BYD. Medyo naging hindi ko masyadong gusto. To be honest, hindi siya magandang update. So, ngayon, try natin na. First time ko pa hindi ko pa siya natitry. So, try natin yan. Hi, BYD! You can tell me. Ganun pa rin siya. Hindi ko pa rin siya bet. hindi ko pa rin siya bet. Ganun pa rin yung boses niya and bumagal yung pagsasalita niya. So, oh well. Akala ko may bago sa BYD, baka naman next time. Yung voice. Palitan nyo naman. Medyo pumangit eh. Okay na yung una eh. Yung pagkabili, okay eh. Ako lang ba? Pero hindi ko talaga siya hindi ko siya feel. So, let me know down in the comments kung kayo din hindi nyo feel yung bagong BYD voice. So, for me, hindi ko feel. Para siyang naging mas robotic na hindi ko maintindihan na tinalo pa si Siri na pagka-robotic. So, ayun lang. Ito na nga, I found another update to this software. So, iba ang itsura nito before. Ngayon, meron na siyang highlight na kung alin ang door ang naka-open. Dati kasi, naka-open lang yung door pero walang highlight. Ngayon, may highlight na. So, yeah. Tapos, ayan. Dati, itong part na to is medyo nakikita pa. Ngayon talagang hindi na. So, ayun ang isa pang update. May na-discover na naman ako isa pang update. Let's go to the BYD store. And mapapansin nyo sa bagong update, marami din kayong kailangan i-update. And ito, BYD Cast. So meron na tayong ganito. Titingnan natin kung ano talaga tong BYD Cast na to kasi personally hindi ko rin siya alam. Phones, iPhone 15, Huawei P series, yan. Parang pang games I think. Oo, pang games ata. So this is really for mga gamings. Ayan kailangan nyo ng USB and something, nalagay nyo dito sa baba. And then sa console. So ito yung magiging screen nyo. So I don't have that. Hindi na ako masyadong nag-games. So this I won't use, but for those gamers out there who would
would like to stay around sa car, or you're bored, or you're waiting for someone, this might be a good update for you na meron ng ganun dito. That's it for me. Thank you for watching. Don't forget to click the like and subscribe button, and I hope to see you soon. If you want me to do a video about something, kung may gusto kayong malaman, let me know down in the comments, and I'll be more than happy to shoot it for you. But for now, I have a lot of videos lined up, traveling with the BYD and some food stuff. So if you like those content, and of course updates about the BYD, how it is using this car, and everything else in between, and hope to see you soon. Bye.